Morning e-bikers. Excited ako ngayon dahil I have good news sa inyo. I guess alam niyo na kung ano, pero kung hindi niyo pa alam, ito yun. Yung keso na isalpak na yung battery. Well, hindi si Greg yung nagsalpak dahil out of his expertise. Kasi yung kinabit niya kay Ma'am Arlene ay yung e-bike ni Ma'am Arlene parang golf cart yun eh. Bubuksan mo lang ilalim ng upuan, kapit battery, and let's go. Ganun lang kadali. Eto, kalas-kalas yung hanggang bituka. Nasa okay. Ay, bigas. Eto, pati lupa o bigas lang? Bigas project ni teacher. Siya kaya to, magka-share natin. Lemon na lang sa likod. Oh, gulong-gulong pala to. Sa likod na lang yung bigas. Out of balance lang ako dyan. Ang bigas. Ganyan. Lemon sa ilalim. Yan. Medyo mabigat. So, uwi na ako. Kasama ba itong lupa? Kasama yung lupa, yung bigas lang? Oo. Pati lupa? Ha? Yung lupa, yung bigas lang? Bigas lang. Okay. Kaya? Yes. Alright, nasa na ba tayo? Yeah, yung lupa tuloy. Yung keso, nakabit na yung battery. So, yung si ano kasi, si Greg, battery builder. Tapos, technician siya ng stand-up scooter at Honda na e-bike. Yung keso, hindi sila gumagawa ng keso. Kaya, nung kinakabit niya na, nag-call a friend siya. Tinawagan niya si Paul. Si Paul, among sa mga nakakausap kong technician ng e-bike, di ko alam kung saan tayo naputol. Okay. Yung keso, naikabit na yung battery. Ang nagkabit, si Paul. Si Paul, alamat ng e-bike. Kung magaling si JP, natuto kay Paul. Isipin nyo kung gaano kagaling si Paul. Yan. Okay na, 5 kilometers, 10 o'clock siya nagbubukas. 5 kilometers, 10 o'clock siya nagbubukas. Punta na ba ako? 5 kilometers. Ilang oras ako maghihintay? 5:47. Ganito na lang gawin ko. Kasi kaya ako nagbibilang ng oras dahil may kulang pa na piyesa sa keso. Ang kulang niya ay fuse, isa, relay para sa signal light at flasher, yung hazard, 1, 2, ano pa ba yung isa, yung yung Anderson plug, 3, kulang pa nung 3.
Yung fuse at saka switch pala sa ano, switch sa ano sa 1 2 3. Yan, speed. So apat. Ngayon, ano sasabihin ko? Yung among apat na yon, yung tatlo doon, meron si Lodge e-bike. Lodge e-bike ano yon? Tindahan ng mga e-bike talaga yung parts. Yan, kung may tinda sa e-bike, pero mga e-bike parts yon, dedicated siya sa mga e-bike parts. Meron dyan sa Pasig, 5:49, alas 6, alas 10, 4 na oras akong maghihintay doon. Ngayon, yung 4 na oras na yon, hindi kasi siya sumagot kahapon eh. Punta akong Quiapo. Yan. Dahil yung pang-apat, yung sa Anderson, chances are makita ko yun sa Quiapo. At baka yung mamahalin na fuse, resetable fuse, ay meron sa Quiapo na mas mura. Yon. Punta mo lang Quiapo. Pero yung switch 1 2 3, ano talaga yon? Yung switch 1 2 3, ano yon? Ewan ko kung makakita ako sa Quiapo nun, pero I don't know. Pero sige, unahin ko na yung Quiapo kasi uwi pa ako, pakain pa ako ng dog. Unahin ko na yung Quiapo. Doon sa anong lugar yon sa Quiapo, yung bilihan ng mga piyesa-piyesa? Sa Raon. Yun, doon sa Raon. Doon ako maghahanap ng piyesa. So bakit kailangan ng piyesa na yun? Kasi number one, yung unplug nito dati naka-expose lang dito sa ilalim ng U-box. Ngayon binakanti ng U-box, ang ganda. So that's one. Pangalawa, wala na akong pang-unplug na emergency. Ngayon, in case of emergency, magti-trigger yung switch, mag-a-unlock yung switch, magdi-disengage niya yung kuryente yung switch. Pero resetable yun. So yun, kailangan yun. Yun ang magpe-prevent ng sunog. Isa sa mga magpe-prevent ng sunog. Mahal 600 something. Baka mas mura sa Quiapo. Sana magandang brand kung makakuha sa Quiapo, magandang klase. So yun, I'm so excited dahil nung sinalpak niya yung battery, dahil nung ano nga ba, hindi, umandar na talaga kay Greg pa lang, pero hindi nga niya i-assemble. Kahapon na i-assemble lahat, tipong didinisin ko na lang, tipong gano'n. Yeah, I'm so excited. Patay ka, bakit ka nakatayo? OMG, nakatayo ka pala. Oh well. Yoko na. Sabi tayo. Mamaya. Woo! Ito camera na to, batukan ko na to eh. Sasakitin pa leg ninyo eh. Sasakitin ba naman ang leg ninyo? Tayo ng konti at tabi tayo. Whew! Take 3 again. Woo! Yung keso, naikabit na yung battery. Yung hindi kaya ni Greg na ma-assemble, mapagana yung signal light lahat, napagana ni Paul. Pero syempre may bayad si Paul, 1.8.
Si Paul, alamat siya ng e-bike. Pangatlong kwento ko na to. Alamat siya ng e-bike dahil si JP natuto yan kay Paul. Si JP napakagaling. Si Paul pa kaya. Magaling si JP dahil lahat ng mga e-bike na hindi issue sa Quezon na hindi kaya ng iba, si JP nakaka-resolve. Yan. Pero si JP, resolve kung resolve. Si Paul naman, pulido. Tsaka matyaga, tsaka masipag. Yun ang diferensya nila ni Paul. Tsaka yun nga, si Paul is mas matagal ng gumagawa si Paul kay JP. At si Greg matagal na rin sa e-bike community, yung actually stand-up si Greg eh. Yung scooter, stand-up scooter. Matagal na si Greg sa stand-up scooter. At ang tawag nun yung Honda e-bike. Tagal na siya. Pero mas matagal pa si Paul sa kanya. Isipin mo yan. Isipin mo kung gaano kaalamat si Paul. Tataka nga ako, sabi nga tawag nito. Sabi nga ni tawag nito. Sabi nga ni Greg, ano na yon? Alamat na yon, mukha lang bata, sabi ni Greg. So nakita ko naman siya kahapon. Ano bang masasabi kong edad niya? 30s? Ayan, masa 30s, ganyan. Pero wag ka pinakikinggan niya tugtog Bee Gees. Kinakanta-kanta pa niya. Staying alive, staying alive. Okay, trip nito. Pero para sa pagiging alamat ng e-bike, baka nga inabutan niya kasi ako inabutan. Matanda na ako eh. At inabutan ko Bee Gees, ang tanda ko na. Tsura ko, ang tanda ko na. Siya, sabi nga nila, mukhang bata lang yung tingnan, pero alamat na yan. Anyways, so naikabit na yung battery, kailangan na lang ng mga parts. Nabuo niya rin yung keso kasi di niya kaya buuin eh, si Greg eh. Anong mga parts? Fuse, wala akong fuse. Dahil yung Anderson ko, yung connector, dating nasa U-box, siya nga pala yung U-box bakante na dati. Ano yun? Puno ng mga wire. Nilinis ni Paul. Ganun siya katsaga. Tsaka nung nakita pa lang niya, sabi niya ni Greg, sabi niya, delikado to yung mo. Sabi niya ganun. Dismayado siya eh. Delikado tong wiring mo, kailangan to malinis. Kaya yun ang singa niya, 1/8 rewire, linis ng wire ganyan. Tsaka syempre bubuuin, pagaganahin ganyan. So yun na. Ang problema na lang, para malagyan ng fuse, kailangan ko ng connector sa Anderson, yung main connector. Battery to ano sabi ko kanina, battery to basta controller yan. So kulang ng connector yan. Punta ako sa Quiapo ngayon. Parang hindi na ako magantay sa sa Shopee baka China pa manggaling yan, tagal yun. Yan. Tapos may parts pa ang bibilhin, yung mga fuse, yung mga selector, mga yung tawag nun, yung sira yung pang signal light, yung ng keso, yung relay, yun, sira yun. Yan ko yun. Bibili ako sa e-bike ngayon sana, kaya lang alas 10 pa ang bukas. Pasig yun, kaya alas 6 pa lang. Isipin mo, 4 na oras ako maghihintay. So uwi muna ako, unahin ko sa Quiapo kasi yung Anderson plug. Ayun, yun ang plano ngayon. Pero yung keso buo na, wala lang siyang fuse at wala siyang signal light. Yun ang dalawang problema niya, kaya hindi ko muna siya gagamitin. Ganon. At meron siyang ginawang napakatindi. Kinorek niya yung setting ng controller. Kasi sa setting ng controller pala, nakalimit yung tres ko. Nakalimit sa 0, nasa 0 yung tres ko. Sabi ko, kaya pala yung pag umahataw ako dito,
ano, walang dulo. Kasi yung pag 115 na, nung nag 115 ako dito, although kaya pa, maikli lang naman tong kalsada eh. Kaya pa umangat. Pero sabi niya, nasa zero yung tres ko. Nalagay niya sa 60%. O di, I'm going to expect na magkakaroon ng dulo. Magkakaroon siya ng dulo. Dulo means yung matulin ka, natutulin pa. Parang gano'n. I'm so excited! Lalo na ngayon, meron ng ano, yung sa pantalon na lang wala pa. Pero lalo na ngayon, meron na kaming ano ni teacher. Ang tawag nun, yung vest. Yung ano, yung pang big bike na ano. Basta yung pang big bike na vest, na jacket. Yun, kumpleto sa padding. Gawang Cebu. Pero ano, malupit. Ang daming padding. Para kang magpo-football. American football. So, twining kami ni teacher nyon. O diba, ang liit ng keso, tapos nakaganon kami. Wala, konti na lang yung gas ko. Ano to, bombero, papagas, anong meron? May police, may bombero, ambulance, may bombero. The fuck. May patay. Shit. Woo! Umreno yung truck. May patay, ano? Kakapangyari lang. Hindi naman, mamamatay ba kagad yun? Mukhang wala lang malay siguro. MG. Eto na naman tayo sa nakaparada na truck ba yan? Mukha ba siya nakaparada o pumreno? Noras pa lang ba alas 6? Pwede lang mag-helmet ng naka-tricycle eh, no? Tutuling kasi yung patakbo ng ganyan eh. Tok-tok. Totoo lang matuloy yung patakbo ng tok-tok. Whew! MG. Kapag nasa kalsada ka talaga, sabi nung sino ba nagkwento nung kaklase ko, kalaro ko kung sino man siya, basta kababata ako na medyo mas mature sa akin, mas mature, si Pompeo, yun, kalaro, mature siya. Tipong edad niya pang college na, ako elementary pa lang. Sabi niya ganon, kapag, kasi usapang disgrasya sa kalsada, sabi niya, kapag ikaw nag-drive, driver ka o bumiyahe ka siguro, pero sabi niya driver usapan eh. Pag ikaw driver ka, the moment na umupo ka sa humawak ka ng manibela, kalahati daw ng yung isang paa mo nasa libingan na. Kaya nasa side na yun kung paano mo isasalba sarili mo. Oh, di ba? Isasalba mo sarili mo at pasahero mo syempre. Pag nasalba mo sarili mo, damay na yung pasahero mo, di ba? Most likely. Pero ibig sabihin, in terms of pag-iingat, hindi yung actual accident. So, sasalba mo sarili mo sa iingatan mo na wag matuloy yung paglilibing sa'yo. Parang ganon. Kasi nga, ililibing ka na eh. Ililibing ka na kalahati ng paa mo, ng katawan mo is ready na para ilibing ka dahil hindi mo alam yung disgrasya. Kaya mag-iingat. Ingat sa disgrasya. Sinasabi nila doble ingat kasi minsan kahit anong ingat mo, pag ikaw ang sinalpok, yari ka pa rin, di ba? Paano magdoble ingat? Di tingin side mirror, ganyan. Wag mag-alis na maaga para wag maging kamote rider, ganyan. Mga kamote rider naman, mga nag-ahabol lagi yan sa oras eh. Baka mamaya yung style ko nung empleyado ako, gigising ng hapit sa oras, sabay lilipad. Ako naman, di naman nagmumotor eh. Commute ako eh. So, ang pinakalipad ko,
Yung baba ng jeep, yung magpapalit ng sakay, yun ang lipad ko. Walang malay ano, inasa loob. Lakas ng pagkakasalpak. Hindi ko naman masasabi na patay yun. Wala lang malay. Hindi, kung walang malay, nakahandusa yun. Hindi, ewan ko. Tinan na lang sa video. Titignan ko mamaya sa video ah. Feeling ko unang impression ko parang patay eh. Pero walang dugo, wala ano lahat. Baka wala lang malay. Kung walang malay, dapat siya nakahandusa eh. So, ewan ko. Nakaano ba? Lupay-pay ba? Nakaano, ganun. Yan, kita nyo. Dito ako nag-U-turn. Kasi, dito, ano yan? Blind spot. Blind spot yan, kurbada yan eh. So, anyways, ano ba mga gagawin ko ngayon? Pupunta ang Quiapo, papakain ng dog. Yung mga aktibidades ko ngayon. Parang hindi na natatrabaho to. Lagi na lang nasa bahay. Anyways, gusto nyo makita yung keso? Next time na lang, vlog natin yung sambo. Alam na may tsura ng keso, di ba? Alright, see you later!